Manang mainit na balita mula sa mundo ng politika, nakakagimbal ang bagong revelasyon sa Senado matapos ilabas ng Senador Rodante Marcoleta ang umano'y mga ebidensya na nag-uugnay sa mag-asawang Marcos sa malawakang korupsyon. Sa isang mainit na talumpati, mariin niyang ibinunyag ang mga dokumento at transaksyon na umano'y nagpatunay ng irregularidad sa paggastos ng pondo ng bayan. Ayon kay Marcoleta, hindi na raw kayang itago ng administrasyon ng katotohanang matagal nang bumabalot sa Malacanang. Kasabay ng pagsisiwalat ng senador, nagkaroon ng tensyon sa sesyon ng Senado. Maraming kapwa mambabatas ang nabigla at tila napilitang magkomento hinggil sa bigat ng mga aligasyon. Umani ito ng sari-saring reaksyon mula sa publiko lalo na sa mga netizens na agad kumalat ang issue sa social media. Ang ilan ay humingi ng agarang investigasyon habang ang iba naman ay duda kung totoo nga ba ang inilabas na dokumento. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ng mag-asawang Marcos hinggil sa naturang mga paratang. Hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na pahayag, ngunit ayon sa mga malalapit na kaalyado, handa raw silang sagutin ang anumang investigasyon na isasagawa. Gayon paman, lalong uminit ang usapin dahil sa bigat ng pangalan na nadadami sa kontrobersiya. Sa ngayon, nakabinbin na sa Senado ang panukalang resolusyon para formal na imbestigahan ng ebidensya. Kung mapapatunayan ang mga aligasyon, maaari itong magdulot ng matinding krisis, hindi lamang sa administrasyon kundi pati na rin sa imahe ng First Family. Ang sambayan ng Pilipino ay nakamasid, naghihintay ng katotohanan at hustisya sa gitna ng nakakakilabot na isyong ito. At yan nga mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na natin ito, mukhang nagsisinungaling itong mga tao ito eh. Niloloko tayo, parang ganun po ang linya ko eh. Paano dyan? Siguro naman nasusubaybayan ninyo, nakakailang pagdinig na kami ron. Talaga napakahirap hanapin Opo. ang kasagutan sa lahat ng mga tanong. Sabi ko nga para kang naghahanap ng dayami sa isang bunton na... Pangkarayom. Pangkarayom. Opo, sa bunton ng Sa isang bunton ng dayami. Ngayon, Opo. sa napakahirap na kalagayan na yun, kaya kami nagpapatawag ng pagdinig at nakikiusap kami na humarap yung mga taong alam namin makakatulong sa amin. Makita natin ang lahat ng pagkukulang, maayos natin ang lahat ng mali. Yun ang tungkulin nila din, kaya namin Opo. sila pinapunta roon. Ngayon, nung makita ko yung sulat nung isa sa mga may-ari ng cold storage, Opo. nakalagay roon, Argo Trading ko. Argo Trading. Sabi niya, Mr. Chair, hindi po kami pwedeng magbigay sa inyo ng mga impormasyong inihingi niyo po sa amin dahil po sa confidentiality clause ng aming service agreement Ayun. sa aming mga kliyente. Jadi sabi ko, Mga doktor ba yan? Parang doktor at abogado pwede po ba akong makakita ng mga sample ng inyong service agreement? Opo. Yun, nakapagpalitaw naman sila. Tinitingnan ko lang, binasa ko. Wala Confidentiality clause. naman po akong confidentiality clause dito eh. Sabi ko, bakit po minamatwid ninyo? Ayaw nyo magbigay sa amin. Parang lumilitaw na pinaglululukon nyo na lamang kami rito. Oho. Ngayon, kaya lalong medyo uminit na siguro yung dugo ko dyan. Opo. Wala po dyan, sabi niya, pero dito po sa aming, dito po sa aming computer. Meron, dinala nila sa akin yung computer, yung last page. Opo. Merong nakalagay doon sa baba. Siguro, tinype lang, dinagdag. Oho. Ang tawag nga ron ay watermark daw. Na, pag watermark, di ba, Opo. tinatatak. May nakalagay, this is strictly confidential. Yun ang nakalagay na parang qualifying remark doon sa baba. Pero doon sa hawak ko, meron pa namang space. Wala naman nakalagay. So, siguro, sa tingin ko, tinype nila belatedly doon sa computer Dinagdag. at saka pinakikita sa akin yung laptop niya. Ayun. Oh. Sabi ko, nagsisinungaling na itong mga ito. So, mabuti pa ako, ipakulong na lang natin. Doon nagsimula yun. Hindi, tsaka ang binapagit kasi kong, hindi, na-advise din po kami ng aming abogado, certain attorney Sibiliata. Yun ho ang advice sa amin ng abogado na meron ganito palang kulatilya itong mga kasunduan itong pinasok namin. May confidentiality Pagka tinanong mo clause. naman, ano naman ka akong confidential sa sibuyas? Pwede mo ba ako Ayun. ipaliwanag? Ano ba ako ang mga bagay-bagay
na, Hindi pwede isa na publiko. konektado sa sibuyas na talagang hindi nyo pwedeng sabihin sa amin. Ang pagkakaalam ko, Nelson, ang sibuyas, ginigisa natin yan. Ayun. Kinakain natin. Yung iba, ayaw kainin sapagkat yung amoy, ayaw nila. Bukod doon, wala na akong ibang karakteristik ng sibuyas. Opo. Tsaka nga gaya na nabanggit ko, Kong, ang merong talaga sa profesyon na confidentiality una sa abogado. So, sa kanyang Kasi kliyente. masisiwalat yung personal information ng isang tao at saka sa medisina, di ba? Yung doktor, Kasi yung client, relationship. Oo, pero pag magtitinda ka ng sibuyas, kaya na ako natatawa Kong, parang ano nga ba? Oo. Hindi, may mga kasi, alam natin, may mga tinatawag ng mga non-disclosure agreement. Agreement. Alam mo, minsan yan, questionable din yan. Yung mga Sa nota. totoo lang, Opo. dahil nga may tinatawag na trade secrets kasi. Oo. So pag yung dalawa ay nag-uusap, sila lang ang Nakakaalam. bound dun sa provision na yon. Oo. Wala kang karapatan na i-disclose o siwalat mo sa kabila yan. Kaya ako pumayag dahil sa trato nating dalawa na may tiwala tayo sa isa't Yes. isa. Opo. Pero itong tipo nito, sinabi niya, meron po kanyang confidentiality clause. Tinignan ko lang ang clauses niya. 2 pahina lang naman yun, napakadaling basahin. Opo. Sabi ko, pinaglululoko mo kami rito eh. Sino nga ako yung abogado mo? Hindi na niya mabanggit. Kaya medyo, sige, pakulong na lang muna natin. So ano po ang estado na ngayon? Ang tatlong ito. Nakakulong pa po Kasi ba? yung dalawa ata, wala doon sa hearing eh. Yung isa lang ang nandun, di Yung ba? nandun, so yung nandun, ikinulong na kagad. Opo, Kaya nung diretso na. tatanong ako, asa na ba ako yung Argo 3? Wala na po kanya. Nakakulong. Nakakulong. Yung dalawa, hinahanap pa yata. Ngayon, sumulat yung abogado na nangangatwiran na hindi naman po ganun ang sinabi ko. Na kung talaga kanyang meron po kayong confidential ganito, sabihin po ninyo sa Kongreso, hindi na rin ako naniniwala doon. Dapat siya yung unang tumingin. Siya yung unang nag-analyze doon sa service agreement o kung anong memorandum of agreement para ma-advisean niya Opo. yung kanyang mga kliyente. Sapagkat sa amin, kahit na may kaso kayo sa korte, yung tinatawag na sub-judice rule, hindi applicable sa amin yun. Nasa rule namin yun eh. Ayun. opo. Hindi mo pwedeng pangatwiranan, boss. Hindi po kami Pwede magsalita. pwedeng magsalita ngayon. Baka ma-incriminate kami sapagkat very Kaso active pa. pa po yung kaso namin. May Pinagtatanungan pa po self-incrimination. sa korte. Oo. Sasabihin namin, wala kaming kinalaman kung ano man ang kinasabitan mong kaso, pero kami, ang ginagawa namin is in aid of legislation. Opo. Yun. Doon ho sa pangyayari ito ngayon, Kong, well, doon sa pagdinig, ako nakasubaybay po ako eh. Sabi ni Speaker Martin, ang pinakalayunin talaga nito ay masawata itong hoarding, smuggling, etc. etc. Well, ano na po ang sa assessment nyo? Ano na po ang naaabot ng ating pagdinig na ito, Kong? Ako, sa akin lang Opo. hindi talaga magsasalita. Halimbawa, kung sino man yung may kasalanan na opisyal sa DA, particular na sa Bureau of Plant Industry. PPI, yan. Kasi maraming section yan. Yung BPI, nandyan yung high value crops, nandyan yung AMAS, Okay. nandyan yung meron silang task force allium, Yung na allium pinipilit pa niya na yung task force allium ay buhay pa. Oo. Kasi sinasabi ko na nga ako, Nabuwag na pala yun. Ano? nabuwag na yan, ako pinipilit mo, baka gusto makontem ka uli. Yung Ang bagong dami director nila, ng BPI, opo. Talagang nagtatakipan sila. Alam mo, ang trajectory namin, ito sasabihin ko na, kahit ano pang gawin nila, hindi naman nila masasawata na ito. Opo. Walang magsasabi sa panig ng mga empleyado ng Department of Agriculture o yung Bureau of Plant Industry at kung sino pa yung mga meron pang plant quarantine service dyan. Opo. O sa panig ng Bureau of Customs. Lalong-lalo na yung merong kinalaman dito. May collusion dito eh. Oho. Ngayon, May puntsapahan. hindi rin nagsasalita yung traders at saka yung mga sindikato na kasapakat nila, di ba? Opo. Ngayon, sabi ko sa chairman, ganito ang gawin natin. Kailangan nating usisain, imbestigahan yung mga may-ari ng warehouse at saka cold storage. Diyan natin kukunin ng datos. Yung mga datos na yan, silang magsasalita kung sinong may kasalanan. Kasi titingnan natin, magmula sa 2020, 2021 at saka 2022, ang statistics nila dyan, Opo. sufficiente ang
sibuyas. Labis pa nga kong di ba? So, ang mangyayari dyan kapag nahalughog natin dyan, sino yung nagdeposito sa mga cold storage, Opo. sa mga warehouse, makikita natin pati period eh. Ayun. So magmula January to December 2020, pagkatapos yung 2021, 2022, sino yung nagdeposito, sino yung nag-withdraw, makikita mo yung, makikita mo yung In and out. movement Opo. nung stock inventory. Mm-mm. Oh, tingnan nyo ako nangyayari. Ang sibuyas kasi, inaral ko rin naman ng konti dyan, Nelson. Opo. Ang sibuyas is one crop season. Once a year lang pala ito. Ma-harvest mo siya yung first quarter ng taon. Oo. Ibig sabihin, Enero, Pebrero, Marso. Yeah. Andyan lahat ang harvest. Opo. Ang gagawin nitong mga sindikato, Mm-mm. kasapakat ang mga traders na yan, at yung mga kooperatibang nagkukunwaring kooperatiba, Oo. mag-i-import sila at ibabagsak nila yung presyo Mm-mm. bago mag-harvest. Mhm. So Ayun. pagka nag-harvest na, Makukuha nila. pupuntahan nila yung mga farmers, kakausapin nila isa-isa. Opo. Kasi kitang-kita mo na, Mindoro, nandyan sila. Opo. Nandyan sila sa Nueva Ecija. Mhm. At maaaring meron din sa Quezon na konti. Yan lang, wala nang iba eh. At meron din konti sa Ilocos. Wala naman sa Mindanao at saka sa Visayas eh. Kukunin nila lahat yan. Mhm. Ngayon, kayang-kaya nilang tawaran sapagkat, Mababa. well, ito na eh. Ang trend, mababa. Kapag hindi mo pa binigay sa akin yan, baka 10 piso na lang per kilo. Binibili ko na ng 30. Oo. Kapag inabot ka ng 2 weeks at hindi mo binigay sa akin, aabot ka na lang ng 10. Ito babagsak yung na imported presyo. eh. Ito na eh. O di ngayon, mapipilitan ng farmer. Sasabihin naman nung medyo gustong lumaban. Lumawa si Nelson. Opo. Hindi po kanya, maghihintay po ako ng tamang panahon. Hindi ko naman po kanya mababawi ang aking ginastos dito. Oho. Pupunta siya ngayon sa cold storage. Yes. Halimbawa, ikaw ang pinuntahan dyan. Para tumagal-tagal ang Oo, shelf life. dinakita Opo. niya ngayon. Walang laman ng cold storage mo. Naku. Oo. Jen, sabi niya, pwede ko bang rentahan? Magbabayad naman siya eh. Deposito Alam naman ka niya muna kung to. magkano yung bayad sa renta eh. Mm-mm. Gusto kong patagalin naman ito para makabawi-bawi naman ako kasi paraanin ko muna yung import. Pagkaraan niya siguro, kahit na siguro mga 80, 85 hanggang 100, makabawi-bawi naman ako. Okay. Oh. Sabi ngayon ni Jen, Opo. hindi na narenta na ni Edward eh. Naka-reserve na. Narenta na ni Edward. Hindi totoo yung narenta na ni Edward. Hawak lahat ito ng mga smuggler. Oo. So si Nelson nakawawang Magsasaka. Magsasaka. Oo. No wala. choice. Kasi ang buhay ng ng Sibuyas. Sibuyas. Opo. lalo na yung red, 4 to 6 months. Yun lang palang shelf life lang. Opo. Makikipaglaban na siya. Nilalaban ko na to. Sige, bahala ka kanya. Pero bubugbugin ka namin sa import. Kahit tumagal ka pa ng 4 months, 6 months, wala ka na rin. Kaya ibigay mo na sa amin. Ngayon, mapapatagal mo pa ng 2 buwan yun kapag nasa storage. Aabot ng 8 months. Hanggang 8 buwan. Okay. Bibili na ng lahat ng kontrolado, lahat ng mga smuggler yan. Hindi ngayon makakakuha ng espasyo ito, ipagkakait sa kanya, Oho. mapipilitan siya ngayon ibenta. Talagang Yung iba, sinisira na lang, di ba? Sa sakit ng loob nila. Opo. Nabubulok na lang O talaga. pag nabili nila ngayon yan, yan ang itatago nila ngayon. Ayun. Kaya ang gusto kong malaman ngayon, sinong may-ari, sino yung nagtago, makikita ko yan eh. I-hoard pala nila. Susuy-suyin nating lahat yan. At lahat ng datos, sila ngayon ang magsasalita, sila ang magbubunyag, o sinong nagpirma ng permit ng importation. Okay? Sino ang nag-usisa, sinong nag-imbestiga ng yung warehouse, sinong tauhan ng quarantine, plant quarantine na nagpunta, asa ng firma niya. Makikita natin, walang gumawa lahat ng ito. Walang nag-inventaryo ng stock sa bawat buwan. Lahat yan mananagot. So ang mangyayari pala kung sapagkat naka-hoard na, magkakaroon ng artificial scarcity. Talagang gagawin. Ayun, so ang BPI naman ngayon, sasadyain nila. scarcity, sasabihin. Ngayon, ang BPI naman, dahil hindi niya nga minomonitor eh. Sa takot niya na, siyempre, ang pressure sa presidente. Ang presidente natin, ang Secretary of Department of Agriculture. Oo. Kukuha ngayon, kakausapin niya ngayon yung mga, ang nakausap niya, yung mga smuggler. Sila rin. O, halimbawa, yung FTI, bumili, di ba? Food terminal. Sabi niya,
Oh, boss, magkano? 545 per kilo. Isipin mo, binili mo Napakataas sa naman. farmer 20 pesos. Opo. Ibebenta mo sa FTI 500. Hanggang sa umabot ng 700. Oho. Maski yung katiwa, nakabili din parang 150 o 200. Yun na nga po. So, wala kasi silang makuha na kasi nga, kung hindi nila hawak yung order, kung hindi naman nila kilala, Oo. talagang bibili sila. Oo. Sapagkat wala sa merkado. Dahil Ayun. nakapresyo na sa Malacanang. Nagagalit na ang Pangulong Bongbong. Opo. Anong ginagawa ninyo? Anong ganito? So, gagawa ng paraan yan. Mhm. So hindi nila, alam mo itong mga responsible na official ng Department of Agriculture. Oho. Walang malasakit yan sa gobyerno. Irresponsible pala yun. Kapag no? nakita ni Pangulong Bongbong lahat yan, Opo. o rekomendasyon namin kung sino lahat ang tatanggalin. Ako kahit mawala na lahat. Maubos na. Palitan na lang natin ang bago. Oho. Di ba? So tama pala yung statement ni Speaker Martin na your days are numbered. Pinapatungkol niya sa mga hoarders at smugglers. Comment. O kasi sabi niya, kung dante, tulungan mo kanya si Chairman. Ayun, kaya pala nandun kayo pala. Hindi naman pwedeng hindi tayo tumulong kasi Opo. gusto rin namin nating makatulong para makita natin. May bunyag lahat yung may kasalanan. Mhm. Talaga nangangatwiran din eh. O, yun na nga po. Isipin mo, pipilitin niyang sabihin. Talaga baka kung meron kang monitoring, halimbawa ngayong nag-uusap tayo, Oo. alam mo ba ngayong nag-uusap tayo kung ilan ang inventaryo ng sibuyas? Hawak mo ba yung datos mula sa mga karamihang warehouse na yan, mula sa cold storage? Parang meron kang parang deposit Opo. sa bangko lang yan. Dala-dala mo yung passbook mo eh. Passbook. Opo, Oh, passbook. kunyari, may passbook ka ba sa lahat ng mga ano na yan? Oo. Pag tinignan mo. Opo. Opo, sabi niya. O, asan ka ako yung passbook mo? Ba? Ito po report ko kanya as of February 27, Marso na talagang Hindi talagang updated. kung pwede lang na ipakulong ko na silang lahat, pakukulong ko na silang lahat. Oho. Kaya pala ang nangyayari ko, ang lundo ng lahat, i-recommenda nila sa Pangulo. Mahal na Pangulo, mag-import na po tayo, dagdagan pa natin ang stocks natin, nagkakaroon po ng kakulangan sa merkado. Sinasadya nila Yun pala. pati yung demand sasadyain Oo, nila. artificial pala ito. Tingnan mo na lang, sabi ko. Pinakita ko yung pagkakaiba. Bakit meron kayong Bureau of Agricultural Statistics, BAS. Opo. Meron namang statistics din yung Philippine... PSA. Statistics Anong Authority. tawag doon? Opo. Philippine Statistics Authority. Yan. Oo. Dito ako natutuwa dito sa PSA na to eh. Ang PSA na yan, palagi kong... Ito, maraming pagdinig na yan ay kasali. Bago sila magsalita, palagi nilang sinasabi yung charter ng United Nations. Yun ang lagi kino-quote eh. Opo. Nakukuliling na ang tenga ko dyan sa United Nations na yan. Oo. Pasintabi na po sa United Nations. Baka may nakikinig ng mga representative. Opo. Bakit ba kapag in-invoke nila yung United Nations, itong mga datos na to, itong mga statistics na to, wala na kaming kapangyarihan na questionin. Oho. Yun na ang buong katotohanan. Tanggapin mo yan na parang reliable na. Yun ang Katotohanan yan, wala kayong karapatang lunukin mo na yan. Oo. Sabi ko, ano naman ang basihan nung pag in-invoke mo ng United Nations para ba namang napakalaking kapangyarihan bumaba magmula sa langit talagang inayos lahat ang mga datos unquestionable. Nakatatak sa bato ay ka lang. Oo. Kung question, tingnan mo ka ako ito Oo. Tingnan mo ka ako ito, nandun pa naman si Joey Salceda. Oh, economist yan eh. Oh. Mr. Economist. Hmm. Tingnan mo ang ginamit nila ka ako dito sa 2011 Opo. population. Kasi ang population natin dyan, Nelson, may census yan every 5 years eh. Opo. Okay? O dito na lang ka ako sa anong ito. Bakit ka ako 104 million ang ginawang base para punin yung per capita? Yung per capita kasi dyan, ang ibig sabihin, Opo. susukatin mo ilan ba ang kinakain ng isang Pilipino individual, na opo. sibuyas Kada taon. sa loob ng isang taon. Per kilo Per sa kilo. kilogram. Opo. So nakwenta nila 1.9 halimbawa. So, halos 2 kilo. Oh. So si Edward, ibig sabihin, Sa loob ng isang taon, sa loob ng isang taon, sa anumang kaparaanan, basta 1.9 kilos ng onion ang kanyang nakakain. halos 2 kilo pala kinakain mo. Yan, Edward, yan ha? ang pinatatanggap Opo. sa atin. Okay. Pero yung basis niya, 104 million Pilipinos. Okay. Mhm. Teka muna.
paano ka ako yung OFW na wala rito? Oo nga po. Ang OFW natin sa ngayon, mga 10 milyon na nakakalat sa buong daigdig. Opo. Kumakain din na sibuyas yan, pero hindi dito sa Pilipinas. Di almost 90 plus million na lang. Sa Minus ibang 10 bansa. million. Opo. No. Kapag inalis mo ako yung sanggol hanggang 14 years old, Ayan. Opo. kasi yung 14 years old, halos hindi pa rin kumakain yan. Pinipili yung sibuyas, inatanggal po sa pagkain. Eh. From 0 to 14, Opo. 30 million yan. Ako, di almost 40 million plus 10 million OFWs. Opo. 40 million ngayon, aalisin mo yan. Ayun. Kaya yung demand mo, hindi ka ako 285,000 kilos or metric tons, hindi. Siguro naglalaro yan lang yung sabi ko sa mga 120,000 metric tons. Sa mga katwid, kung ang production mo, kung totoo ito, 250, Oho. 120 lamang ang tunay na consumption. Yun ang demand. Hindi ka dapat mag-import. So, tanong, sabi ko sa BPI, kamukha nito, 2021, ang gap lamang, sabi ko, is 39,000 metric tons. Bakit kayo nag-import ng 101,000? Grabe. Almost times. Niloloko na yan. 300%. Ngayon, sino ka kung nagsipirma nito? Sino-sino yung nag-usap? Sino yung nagkonsultahan sa bawat isa? Titingnan ko lahat yan. Ito po, bakit ka pumirma? Ito pala yung production. Oho. O PSA, So, ibig sabihin ko, yung figura nila, yung base nila, figures, bloated. sinasadya nga nilang Palakihin palakihin yung demand. para sa Malaki ganun talaga. tumagili. Pag tinignan nila, ang production natin 260 lang. Ang demand Ang natin ay kailangan 300. Naku. Mag-i-import tayo kanya ng ganito. Yun pala. Meron pang paraan dyan. Kasi, sabi ko, merong NFD. Yung NFD, Hindi alam nung director kung ano yung NFT eh. direktor ako. After 1 week, alam mo na ka akong NFD? Opo, kaya ngingiti-ngiti. Alam ko na po. Oo. Ito po, ang NFD kako, yun ang residual, di ba? Yung difference between the supply and utilization. Opo, tama po kayo. Ngayon, alam mo na, di ba? Pwede mo ka akong paliitin yan eh. Kasi kayong kumukwenta, yung kasing meron silang use parameter. Akala nila hindi mo pinag-aaralan. Opo. Oho. Meron kang export, meron kang seeds, meron kang processing, merong wastage. Pwede mo kwenta niya. Ayun. Asan ka akong basihan nitong use parameters na to? Oho. Kasi ito pwede niya rin paliitin para kapag ka dinivide niya sa population na pagkalaki-laki, Yun. lalong lalaki yung demand. Oho. So, mali ang Siguro figura. nakikita na nila ngayon. Sabi Oo. niya talagang alam niya kung paano niya tayo Oo pala. tututunin. Huwag kayong, kahit na hindi kayo magsalita, kahit Oo. hindi kayo umamin, ang gagawa ng pag-amin ay yung datos ng mga warehouse Yung at figura, saka yung cold storage. Kung paano nyo nilaro ito, lilitaw at lilitaw. So, ang lundo kong, at sabi nga namin ni Nelson, sa matagal na panahon na walang napaparusahang hoarders, smugglers, makakakita ba kami sa mga susunod na araw? Palagay ko. Ganon? Palagay ko. Yun ang ano. Abangan natin yan. Hindi ko naman sasayangin ang pagpapagod kong ito. Dian. Opo, oo. Kung hindi ako Oo. makaka-target. Kasi baka butete na naman ang mahuli natin. Baka sapsap na maliliit. Sabi ko nga, di ba? Oo. Dapat meron tayong mahuli yung pating, malaking isda. Kung po pwede nga lang dyan, alam mo naman ako, nagta-target din ako dyan, di ba? Na, alam mo yung target ko na Opo, umiikot. naku, Kapag puro zero nakita ko eh. na yung mga yan, yung mga litrato nila, ilalagay ko dun sa... Puro zero. Kahit sa litrato lang din. Oo, yun na nga po. Pagtatatargeting ko na silang lahat. Ay, nako. Aside from that, Jen, nabanggit din si Kong. Iko-confirm ko lang. Oh. Ibig sabihin, isa rin sa rekomendasyon ay halos mauubos ho ang tao sa Department of Agriculture. Ganun po ba? Hindi pa natin masasabi kung mauubos Ayun. sila. Kung mauubos sila, wala akong magagawa. Pero Dapat, ano? kung ano yung sasabihin ng datos. Kasi yung datos, hindi magkakamali yun eh. Oo nga. Isa-isang titingnan, may mga listahan, sino-sinong pangalan ang nagdi-deposit sa ganitong panahon. Yan. Kasi binili nilang lahat, di ba? Opo. So, i-deposit nila. Kailan i-withdraw? Deposit withdraw lang yan eh. Opo. Itong In-and-out argo, eh. itong argo naman, kaya medyo nagpanting-anting ako bukod sa kasinungalingan. Oo. Gumawa siya ng listahan. Ito yung bilang ng aking dineposit. Opo. Ito yung withdrawal. Sabi nga, parang passbook ng bangko. Opo, ito yan. Ito yung dineposit ko sa loob ng 1 taon. Ito yung withdrawal ko.
Balancing, wala nang natira. Ba? Tama. Ang suma total, 0-0. Ito yung diniposit niya. Nag-iiba-iba nga lang. Ang galing lang mo. Pagkatapos, pag tinignan mo yung column ng withdrawal, 0-0. Ba, ang Kaya galing. nga niya, sa ngayon po, Perfect. wala na po kaming Wala nang supply. tinignan na po kanya ng wala. Kaya lang, yung pagkakatago niya, ibig mo nga ako sabihin ka ako, ha? Sagutin mo to. Ibig mo sabihin ka ako, itong ginawa mo ka akong debit credit. Opo. Ipakakain mo sa tatanggapin namin ng ganito lang ito. O, ikaw ako, Mr. BPI. Kailangan i-validate mo to. Ayun. Hindi naman kami papayag na hindi ka magbabalidate. Kaya sinasabi mo, ikaw ang nagbabantay ng inventaryo. Titingnan natin kung nagsasabi, ang nagsisinungaling ang nagsasabi ng totoo, matutukoy natin dito. Ayun. O, Ako, balita ko ngayon, meron ang gusto magsalita. ganun po. Oo. Yung sabi raw nung gusto niya akong makausap. So baka ako magpapaselfie lang yan. Hindi po, kanya meron na po. Kahit magsasabi gusto, talaga. magsabi na kayo ng totoo kasi Yun na para makita natin. Pag nagsabi kayo ng totoo, ipapakita ninyo yung makakatulong kayo sa bansa. Malaking bagay sa akin yun. At saka ako personally, ayaw ko sinaso kung napapansin ito, napakaganda ng takbo ng Kamara de Representante ngayon sa pangunguna po ng Speaker Martin. Mukhang aktibo sa lahat ng malalaking problema. Napansin mo ba, Nelson? Hindi ko pa napapansin eh. Sa lahat ng problema ng bansa, nandun lagi ang Speaker Martin, ano ha? At mukhang ang kanya, sa kabilang banda naman, ang mataas na kapulungan, iniintriga, ang babagal nyo anyang kumilos. Di ba?